Pakinggan pa natin isang abogado. Puro abogado yung mga resource person natin ngayon. O, pakinggan natin sasabihin ni Neil Abayon patungkol dito sa sa issue na to, yung kaninang hearing. Magaling man to abogado ni Man Scarpio to diyan sa yung pagbubukas ng kanilang yung AMLAC, nito yung AMLAC eh. Yung pagbubukas ng mga bank records, ito abogado tsaka spokesperson ni Man Scarpio. Pakinggan natin. 2026 at ang nangyari po is continuation lang nung Article 1, the alleged confidential fund misuse. So for today po, ang una kong i-discuss talaga ay mga misconceptions about confidential funds. Kasi yung isang interesting issue dito ay yung tungkol sa first time daw na nag-investigate sa OVP yung COA kasi ngayon lang daw nagka-confidential fund. So does it mean po ba porque first time ay illegal po ba yung ganung action ng OVP or allowed po ba yung ng batas? And I think that needs to be clarified talaga para mas maintindihan po ninyong lahat kung ano ba yung legalities, mga legal issues in relation to confidential funds. And aside from that po, i-discuss ko na lang din yung actual issue talaga dito sa article of impeachment na to para hindi po tayo... Wait lang ha, salamat kay GMXAM. Nag-freeze yung chat dito, bayan nyo na yan. Laban lang boss Dada, kay Nel Millenas, kay Vera Grace. Salamat sa inyo yung mga nagpapakulay. Kay Cesar Rosales, maraming salamat. Sino pa? Yung mga hindi ko nabasa nagpakulay. Nakikita ko naman. Ligaw kasi baka po naguguluhan kayo kasi yun nga, like what I stated, may misconceptions tapos madaming mga political side remarks from political people. So yun nga po, baka naguguluhan na kayo. Tatandaan nga po natin, yung impeachment process naman is not a purely political process. Quasi-political lang po siya, pero may quasi-legal pa rin po yan, meaning it still must undergo and follow the rule of law. So para hindi po kayo maligaw, explain ko po yan for today. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at yan po ang video natin for today. So for the facts of our discussion po, again, this is just a continued OVP at nag-result nga po sa issuance ng Notice of Disallowance against VP Sara Duterte. Okay, so basically po, ang gusto lang talaga i-point out dito ng prosecution ay merong Notice of Disallowance po talaga na in-issue against the OVP. Nandun pa lang po talaga tayo sa stage ngayon. Hindi pa naman pinapakita talaga ng prosecution kung paano yung actual misuse, kung hindi yung pag-issue pa nga lang po ng... Tulad nito, sabi ni Michelle Bungan, merong interview nun sa Saganang Mamamayan. Ex-general, pinapaliwanag about sa mga asset na talagang hindi daw pwedeng ilantad at may mga codename ang mga yan. Di ba? Alam naman natin yun. Kahit naman grade 2, alam yan eh. Notice of Disallowance. And then yung isa pa pong nangyari dito ay nagkaroon din po ng stipulation of facts between the prosecution and the defense. Hindi ba? Kahit nga yung hindi ba? Sino dito nagbabasa ng ng Cerex? Yun, sino dito yung nagbabasa ng mga midnight confessions? Hindi ba? Kahit kasi maalaala mo kaya itago nyo na lang po ako sa pangalang Konyat. Di ba ganun? Di ba si Charo Santos, di ba? Bago magsimula yun, itago nyo na lang ako sa pangalang Kipay. Ito po ang aking istorya. Hindi ba? Hindi naman niya sinasabi yung totoong pangalan niya. Halimbawa, nagbigay siya ng istorya sa comics. Alias lang din yung ibibigay niya. Katulad yun, si Totoy Mola. Kilala niyo ba kung sino si Totoy Mola? Alias lang yun. Sino dito yung nagbabasa ng Cerex dati sa Abante? Itago niyo po ako sa pangalang Tarugo. Ganun. Di ba? Alam niyo yan. Yun nga, mga yan, hindi nagsasabi. Magkukwento lang sila ng buhay nila ng mga kamanyakan dun sa Cerex. Hindi nila sinasabi kung ano yung totoong pangalan nila. Tinatago nila yung sarili nila kasi nga, delikado. Delikado, baka mabasa ng mga kamag-anak nila, di ba? Katulad yung iba nga dyan sa Facebook, yung mga pangalan nyo, iba-iba. Yan si Anharo, tinan mo yung pangalan sa Facebook niya, mga karakter niya, mga Japanese para hindi siya mahanap Style nyo, bulok. Alam natin yan. Kayo naman, Kung maganda nga po, pag nagkaka-stipulation of facts ay napapa-expedite po yung proceedings kasi nagkakasundo po yung both parties na totoo yung mga certain factual circumstances or totoo yung mga certain evidence in relation to this issue. Okay, so yan lang po as to the facts. Ngayon po, punta tayo sa first interesting question natin, which is, pwede ba talaga magka-confidential fund yung Office of the Vice President and Department of Education? Okay, so I think this is one of the big misconceptions po talaga tungkol sa confidential and or intelligence funds kasi because... Ayan, sabi ni Michelle Abungan, totoo yan. Doon sa programa ni Papa Jack, di ba yung mga tumatawag doon, codename ang binibigay? Totoo, di ba? Codename ang binibigay. Papa Jack, anong pangalan mo? Itago mo na lang ako sa pangalan. Baktol. Hindi ba? Jake Arsubal, enjoy. Ingat ka sa pag-uwi mo dyan sa Amerika. Kita tayo dyan. Of the name confidential intelligence funds ay ang misconception po dyan ngayon or ang assumption ng taong bayan ay dapat daw sa mga police lang yan, sa mga sundalo or yung sa mga offices na nagpa-perform ng intelligent operations, pati po pala sa mga LGUs. Okay, so anyway po, yung batas natin for that is itong Joint Circular number 2015-01 January 8, 2015. So this is a joint circular po between the Commission on Audit, DBM, DILG, GCG, and the Department of National Defense. Okay, and then yung relevant provision lang po talaga natin dito ay nasa section 316.7. So ito po, kita nyo po ba? Okay, so makita po nyo intelligence practitioners. Ang ibig sabihin po nito, ito
ito yung mga expert or agents duly designated and authorized to perform intelligence, information gathering, and surveillance activities of the following government agencies. Meaning, ito po yung mga pwede mag-perform ng mga functions in relation to mga intelligence purposes. So kung makita po ninyo, tama naman po yung stereotype or yung assumption ng general public na generally, sa mga sundalo po talaga yan. Like dito, DND OSEC, Philippine Navy, Air Force, PNP, Coast Guard, National Intelligence Coordination Agency, PDEA. Pero dito po kung titingnan ninyo sa 316.7, other NGAs which are expressly provided budget allocation for intelligence funds under the GAA or other laws. So ibig sabihin po nito, any national government agency basta pinrovidean po ng budget allocation for intelligence funds. Oh, pasok ba si Inday doon? Pasok. Oh, una, sabi NGA which expressly provided budget allocation under GAA. Sino ba nag-issue ng pera ni Inday? Oh, yung kaninang sinabi ko, si Mina Pangandaman, si Bersamin. Sila may request si Inday, binigay nila. Oh, so ibig sabihin, in-request ni Inday specific para sa intelligence intelligence funds binigay. So kung bawal magkaroon ng intelligence funds si Inday Sara, ba't binigay ng gobyerno? So hindi bawal, pwede. Oh, so may problema doon, ha? Sa General Appropriations Act or any other law ay considered na po yun siya as an intelligence practitioner. Okay, at ito pong NGA, nandito naman po natin yan makita. Kita niyo naman po, diba? NGA, National Government Agency, refers to any department, bureau, or office of the national government or any of its branches, so on and so forth. So included po dito yung Office of the Vice President at yung Department of Education kasi that is a national government agency. Diba? National government po yung functions nun. And then yung next po ay nasa section 4 naman. So ito po makita ninyo, general guidelines. So this is a general guidelines about CF and or IF. The following are entitled to CF and or IF, Confidential Fund, Intelligence Funds. So ang una po dyan, 4.1.1 ay NGAs which are expressly provided budget allocation for CF under IF under the GAA or other laws. So this is just a reiteration po yung nandun sa section 3. So in very simple terms, any national government agency po, may it be the Office of the Vice President, Department of Education, pwede po sila magkaroon ng CF and or IF. Ganyan magpaliwanag, hindi katulad ni Palsis. Hindi katulad ni Palsis na putang ina puro kabaklaan, puro titi ang nasa utak. Hindi katulad ni ni Heydaria na puro tsupa ang nasa utak. Ganito, ang magaling na abogado nagpapakita ng mga ng mga batas, tas hinihimay-himay. Hindi yung puta puro meme lang ng meme sa social media, pucha yan. Kaya sabi ko kasi ang hirap talunin ng mga Duterte aligned na mga vloggers, ang tatalino. Tangina doon sa kabila kung hindi mo mga bakla, ang papangit. Ang bubobo pa. Itong mga ito. Magbago na kayo ha. Pagka nagpresidente si Inday, gusto namin diyan pa rin kayo sa kabila ha. Hanggang kamatayan, maglaban-laban tayo ha. Walang atrasan. Bawal dito sa amin yung mga pangit. Ha? Okay lang dito yung pangit, basta matalino. Pucha, dyan sa inyo, pinakyaw nyo lahat ng pangit na salot pa, bobo pa. May mga pera na, parang mga hindi pa rin naliligo. Ano ba naman yan? If provided na sa General Appropriations Act po yun. Or Alam nyo kaming mga banateros, katulad ako. Ayan nakita nyo ba yan? Sponsored tayo, mga bossing. Sponsored tayo ng Baker Medical Aesthetics. Lahat ng mga procedures ko, sagot ni Miguel Baker. Kita mo itong maitim lang ako pero kita mo itong kutis ko. Tiyangin na baka mas makinis pa to sa pet mo. Di ba, yung pet natin dapat makinis. Parang yung sanggol kita nyo yan ano yan, presko yan. Kahit ganyan ang kulay natin, mabango tayo. Bibigyan pa ako ni Putragis ng Lilabo Another 13. Binigyan pa ako niya ni Anharot ng mga pabango. Lahat yan ganito, kita mo, batang-bata, makinis. Si Attorney Abayon, di ba? Ganyan pagka mga Duterte align, wala kasi kaming stress sa buhay. Kasi kami nagtatrabaho kami, nagbablog kami para lang tulong namin sa bayan, di katulad ninyo, puro pera. Tapos nag-aaway-away kayo sa pera, kaya yung vlogger nyo binaril sa mukha dahil pangit eh. Kaya hindi sa binaril nyo sa mukha kasi mukha pa lang salot na eh. Other law na nagpondo ng ganong programs. So therefore, hindi po illegal na bigyan ng confidential fund or intelligence fund yung offices na yon. Okay? And as a matter of fact, ang nagde-decide naman po niyan kung bibigyan ng pondo yung mga NGAs na yan ay yung Congress po yung nagde-decide niyan. And that is because the power of the purse, yung may power po mag-determine kung saan ilalagay yung pondo ng taong bayan, legislative body po or yung Congress, yung may duty po niyan or yung may constitutional mandate under the 1987 Philippine Constitution. Okay, so yan lang po ang gusto ko lang din i-reiterate kasi nakikita ko po kasi ayan, sponsored ni Miguel Baker yung mga Duterte aligned vloggers. Tingnan mo ang gaganda ng mga Duterte. Tangin na sa kabila. Kahit yata suka walang nag-i-sponsor sa mga yan. Puta, wala ka kasi matututunan sa mga yan. Puros mga tanga yan. Tapos ang mga follower nila puro troll. Puro peking tao. Walang iya na yan. Hindi nila kaya mag-vlog ng ganito, dire-diretso, ganyan, hindi humihinto, panis. Hindi kami kaya, puta, mga sponsor namin malulupit. Katulad nyo, mga sponsor nyo, mga purinarya eh. sa
sa mga comments at sa mga ilang post na parang may insinuation na porket this is the first time nagkaroon ng investigation, first time nagkaroon ng confidential funds ng OVP, therefore illegal na daw po. Hindi po yun ganun, and that is simply, kung ako po tatanungin, mga ano na yan, political side remarks if you ask me. Kasi kung titingnan lang po natin yung mga ganung statements, kung hindi po alam ng ordinary member ng taong bayan na allowed naman pala under the batas, yung magiging presumption tuloy niya or yung matatanim sa ulo niya ay since first time to ginawa, first time nagka-investigation, ay posible ngayon kaya ginawa yun for the first time ay para kurakutin yung pera. Diba, may mga ganyang insinuations po yan or angle, and that is the reason why I'm just clarifying this. Again, this is just a reminder po to all of you, sa ating pong lahat. Kasama po ako sa reminder ko na wag talaga natin paghaluin yung mga legal issues from political statements or remarks, diba? Kailangan po talaga natin gampanan yung mga roles natin. So ako yung lawyer na taga-explain kung ano yung nakasulat sa batas, tapos kayo naman po, yung mga reasonable observers sa impeachment process, sa mga government actions natin, ay dapat po mag-go din kayo the next step, na hindi lang kayo manonood ng balita tas period, kundi dapat yung next step po na yun ay mag-research din po kayo or makinig kayo sa mga tingin yung reputable naman or mapapagkatiwalaan ninyong mga nag-e-explain na mga experts. Okay? So yan lang po, para hindi tayo maligaw-ligaw, kasi nakita ko po sa survey, Okta survey, na madaming gustong magkaroon ng impeachment trial, madaming gustong mag-base yung impeachment decision later on sa evidence, pero yung actual daw po na nanonood ng impeachment trial ay around nasa 14% lang. Pero the first two situations I mentioned, 70% plus yung may gusto nun. So yung point ko lang po, pag ganun yung data, ang interpretation ko po dun, parang madaming gustong impeachment pero hindi talaga fully nanonood sa proceeding, so baka naliligaw-ligaw po kayo. Diba? At that is probably a reason kaya medyo madami pong mga misinformation, mga misconceptions about the impeachment process. So again, just a reminder lang po to all of us na maging responsible po tayo, yung kami pong mga legal experts na nag-explain, at kayo po na mga nanonood, mag-next step din po kayo. Pag-aralan nyo talaga before tayo mag-comment para iwas po tayo sa fake news. Yun po yung pinaka-point ko talaga. Okay, so with this po, hopefully klaro na po yun. Ngayon punta naman po tayo sa next issue natin, which is kung dahil ba legal or pwede na may confidential or intelligence funds yung OVP at DepEd, ibig sabihin ba nun ngayon na talo na agad yung prosecution? So ngayon po, mas explain ko naman kung ano talaga yung burden ng prosecution para po dito sa Article 1, the alleged confidential fund misuse. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na nung trail nitong confidential fund or intelligence fund na involved ay mapakita nilang kinurako talaga yon in simplest terms nung respondent. Kasi currently pa lang po ang pinapakita nila ay the foundation pa lang po. Yung una, yung last week po nangyari, pinakita nila yung land bank na nagkaroon talaga ng release ng mga ganong funds. Tapos ngayon naman po, nagkaroon ng witness or pinapresent nila yung witness para i-prove na nagkaroon talaga ng notice of disallowance. Ang problem lang po kasi ng prosecution dyan, yung mga ganong aspects, I'll be completely honest po with all of you, hindi na to dapat kailangan talaga tutukan ng sobra-sobra. Kasi these are official government actions po to eh. So pag ganyan, it can be argued na pwede na yan i-take judicial notice ng court. So pag i-take judicial notice ng court, automatic part na yun siya ng court records or ng evidence. Madali na siya mapa-admit basically. Yun yung point ko talaga dito. So pag ganito, pinapakita nila na may notice of disallowance, tandaan po natin in jurisprudence po dun sa Madera case, sinabi naman po ng Supreme Court doon na hindi automatic may criminal liability porket may notice of disallowance. So ipakita ko lang din po sa inyo yung case na yun. So this one po, GR number 244128, September 8, 2020, Madera versus Commission on Audit. So I have explained this case already before at medyo mahaba po kasi to. So isa-summarize ko na lang. Basically, ang sinabi po ng Supreme Court dito na pag may notice of disallowance tapos ma-finalize talaga na may ginawang mali o hindi nasunod yung auditing standards ng respondent, ang liability lang po talaga niyan, ang first liability is what we call civil liability para ibalik yung pera. However, meron pa nga pong defense na hindi na i-require ibalik pag mapakita ang good faith din yung respondent. So ang point ko lang po dito, kung ganun na civil, kailangan din mapakita clearly nitong prosecution na dun sa pinakadulo nga may ginawang corruption dito sa pera na involved sa confidential fund. Diba? Doon sila mahihirapan. Na ipakita yung corruption, no, doon sila madadali. Oho, kasi kailangan mapatunayan nila yung corruption na yan. Kasi sa ngayon, puro sila publicity, puro sila joke, puro sila batikos lang, pero wala naman silang ebidensya para makita yung maipatunayan na ninakaw talaga yung pera. Kailangan nila patunayan yun. 11 days na wala pa sila napapatunayan. 275 million ang nagastos, wala pa rin silang napapatunayan. Hayop na yan. Kawawa naman itong prosecution na ito. The mere showing of a notice of disallowance, the mere showing na pag-release ng funds, hindi po yun automatic. Kasi again, those are all government procedural actions lang po yan. Diba? Those are official actions po talaga at required yan i-perform ng government. Kasi pag meron naman pong proper documentation, tapos nasa General Appropriations Act na may CF, syempre pwede talaga yan ipa-release ng government na binigyan ng pondo na yun. Hindi po yun basta-basta pwede pigilan. So yun yung main issue talaga na kailangan ma-overcome dito ng prosecution. And at present, kung ako po tatanungin, malayo pa po yung prosecution. Yun yung reality dun. Tapos ngayon, they mentioned yung mga names din ng witnesses dito, like si Mary Grace Piatos, tapos ilan pang individuals. Hindi rin kasi automatic nga na porket may mga ganong aliases will automatically show na kinurakot din agad yung pera or misuse yung pera. Yun yung kailangan din nila ipakita pa. Plus yung isa pang problem talaga ng prosecution, this involves confidential funds kasi, so may rules on confidentiality din. So yun, kailangan din po nila ma-overcome yung mga confidentiality rules na yun. So kung makita po ninyo, mahaba pa po or madami-dami pa talagang kailangan mapakita yung prosecution as to this kung ako po ang tatanungin ninyo. Plus kung titingnan din po natin yung sa Commission on Audit, hindi pa nga po final yun kasi appealable pa po even though nag-decide na yung Commission on Audit. And ako yung discuss talaga yung mga misconceptions about confidential funds. Di ba yun yung sinasabi ko sa inyo kanina? Na ano pa yan, appealable pa. Kung halimbawa ang Commission on Audit, talagang nagdesisyon sila na
Hindi nyo na-liquidate ng tama. So itong hindi nyo na-liquidate, kasi ang alam ko ang hinahanap dito, walang 100 million eh, parang mga nasa 40 million na lang eh. Hindi pa na-liquidate itong 40 million na to. O mayroon kayong notice of disallowance sa 40 million. O hindi nyo pa ma-liquidate ng maayos, ibalik nyo yung pera. O ngayon, hindi ibabalik ng ano yun. Hindi final and executory yung ano na yun, yung desisyon na yun ng COA. Hihingi ngayon ng legal remedy itong Office of the Vice President patungkol dyan sa confidential funds na yan sa korte. Oo, kasi nagpresenta kami ng dokumento eh. Ayon sa batas yung pinresenta namin, ayaw tanggapin nitong COA. Oh, kayo na bahala mag-decide, korte na bahala mag-decide. Pag sinabi ng korte, mali kayo, isoli nyo yung pera, wala magagawa yung OVP, kundi isoli yung pera. Pero ang COA, hindi sila, kumbaga pwede silang magbigay ng notice na hindi namin tinatanggap yan, isoli nyo yung pera. Pero hindi nila pwedeng sabihin na ninakaw nyo yung pera. Hindi ibig sabihin na pinasosoli yung pera at hindi tinatanggap ng COA yung mga resibo ninyo dahil insufficient, hindi ibig sabihin nun ninakaw nyo. Appealable pa po yan. May Court of Appeals, tas meron pang Supreme Court, mahabang proseso pa po yan. Hindi, walang yung COA, mag-o-audit lang sila. Tapos kapag meron silang nakitang mali, sasabihin lang nila yung mali. I-correct lang yan. Kung hindi mako-correct, at pinipilit nitong, halimbawa, pinipilit nila Inday Sara na liquidate namin ng maayos yan. Sinasabi naman ng COA na hindi na-liquidate ng maayos yan, hihingi sila ng referee. Sino yung referee nila? Yung korte. Yun. O, kaya nga nandiyan ngayon eh, sa impeachment court eh. Kasi yung impeachment court, yung nagiging referee. Magde-decide yung impeachment court, which is yung Senate, kung may irregularities ba talaga? Or may mali ba talaga? Or ninakaw ba talaga yung pera? Yun. O kasi kung may kapangyarihan ang COA na sabihin na ninakaw mo yung pera, edi sana si Inday Sara kinasuhan na nila. May kaso na ba? May kinaso na ba COA? Panay nga issue ng COA ng unmodified opinion eh. Sa Supreme Court, pwede yun ma-overturn pa. Like dito po sa case na pinakita ko sa inyo, ang ginawa ng Supreme Court dito, sinabi na tama naman na may notice of disallowance, pero hindi po pinabalik yung pera kasi may good faith na napakitang defense yung respondents dito. So doon naman po siguro makikita ninyo na madami-dami pa po talaga posibleng mangyari pag yung sa notice of disallowance yung pinapag-usapan. And isa pa po, tandaan nyo rin pala, itong commentary, sorry na-explain ko sa inyo ngayon, ay based lang up to day 11 ng impeachment trial. Kasi hindi naman po natin alam ano mangyari sa mga succeeding days, kung ano na yung mga prosecution witness na ipapresent, ano yung mga evidence. Dito pinakita ni Neil Abayon kasi pinalalaki nila yung issue na si Binay walang confidential funds, si Lenny Robredo walang confidential funds. Tanga kayo. Kung legal naman na humingi ng confidential funds para gamitin sa mga bagay-bagay na legal, humingi kayo. Ay katulad si Inday Sara, alam niya na legal humingi ng confidential funds, humingi siya sa gobyerno. Kung illegal ang confidential funds, hindi siya binigyan ng gobyerno, binigyan siya ni Bongbong binigyan siya ni Pangandaman at saka ni Bersamin. Ibig sabihin legal. Ang pinag-uusapan dito yung liquidation. Nililiquidate ba nila Inday Sara? Oo. Kaya nila nililiquidate kasi hindi nila ninakaw. Kasi kung ninakaw nila, wala silang maliliquidate. Di ba? Yun lang naman yan eh. Ginamit eh. Ibig sabihin, may naubos. Ginamit. Hindi ninakaw. Ang mahirap kasi nun is, hindi nila maipaliwanag, wala silang resulta. Humingi sila ng pera, pambili ng adobo, walang adobong lumabas. Yun ang mahirap. Katulad ng flood control. May flood control sa ganitong lugar, pag-check mo, wala. Ayun, ninakaw yun. Pero sa instance na ito, sa confidential funds ni Inday Sara, nililiquidate nila. Sobra pa nga ng 150,000 yung nililiquidate nila. Ibig sabihin, kompleto sila ng mga dokumento na mga acknowledgement receipt, hindi nga lang tinatanggap ng COA. Ngayon, it's up to the courts to decide whether sinong tama, yung sila Inday ba o ang COA. Kung halimbawa man, tama si COA, mali sila Inday, ang pwede lang nilang gawin is isoli yung pera na yun. Kailangan nila maghanap ng pera para isoli yun. Ganun lang yun. Hindi kayo marurunong eh. Wala kayong mga silbi talaga. So baka po sa mga susunod na araw ay posible na nilang mapakita talaga yung paper trail na nagkaroon talaga ng misuse. Kung ganun, edi mas lalakas po yung kaso ng prosecution. Pero yun nga po, itong ina-explain ko lang is up to today lang, which is kung ako tatanungin as of day 11, ay medyo malayo pa po yung prosecution from clearly establishing, kasi ang kailangan din po pala sa impeachment ay clear and convincing evidence. So malayo pa po sila doon to clearly establish na may misuse. Yung na-establish pa lang po nila, which was actually stipulated rin by the defendant, is yung sa pag-issue ng land bank checks at itong sa pag-notice of disallowance, pag-issue po ng notice of disallowance. Yun Kaya napakaganda. Ganito dapat ang mga vlogger, ganyan dapat. Hindi yung katulad ng mga putyong mga vlogger ng mga kabilang kampo na walang mga utak. Di ba? Palakpakan. Siguro naman nakabawi na ako sa inyo kasi kanina palpak yung live natin dahil uutal-utal dahil nga dun sa walang internet. Ngayon may internet na maayos na, di ba? Ayan maraming salamat. Ang ganda ng t-shirt ko, di ba? Boss Dada, gusto niyo yan?
Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ha. Napakapalad. Maswerte yung mga nakapanood ngayon kasi pagkatapos nito, wala na. Private na natin. I-upload natin to as video. I-share po ninyo ha. I-like ninyo and hopefully panoorin nyo po ulit. Okay. Maraming salamat mga banateros. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.